Good morning, mga kapatid. Morning. Welcome to Jesus and Ministry Church. Let's pray. Ama namin Diyos, salamat Lord sa time na ito na binigay niyo sa amin Lord. Pag-ingat niyo sa amin sa buong linggo, Panginoon. Thank you Lord sa pag-ingat niyo sa amin. Makarating dito na safe. Ano yung nahanap na sambahan, Panginoon. Nawa Lord, kalimutan mo na namin Lord yung mga problema namin Lord. Dahil sa parang mo yan, Panginoon. At maituro namin ang aming puso Lord, ang aming isipan, ang aming spirito Lord. Dahil ang aming mga kapulihan salamat po sa inyo Lord. Nawa Lord, pagdating niyo ang aming papulit sa salamat. In Jesus' name. Amen.
Lord, thank you, Jesus. Palampakan natin ang Panginoon. Bless you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala sa umagang ito ay ang Jesus Said Ministry Church ay muling mag-aalala ng iyong kapanganakan ng Panginoon. At nawa, Lord, masamba namin kayo at maintindihan din namin ang mission ninyo, ang mga prinsipyo ng iyong salita. Ay maunawaan po namin. Maraming kadahilanan, Lord, pero ang lahat na ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng mananalig sila at mananampalataya. Kaya Lord, i-bless po kami and also the viewers. Sama-sama kaming mag-aral, matuto sa iyong salita. Maraming salamat. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Merry Christmas. Okay. Okay, welcome to Jesus Said Ministry Church. Dito po sa garahe na nagiging church pag Sunday, prayer meeting, and then Wednesday, and then Saturday kapag may practice. Musta po kayo? Amen, amen, amen. Yun ang magandang sagot. Buhay pa. Praise the Lord. Okay. So, ngayon po ay ika-406 Sunday worship service. Siguro last Sunday natin, 22/8. So, wala na siguro susunod doon. So, 2 Sunday na lang. Magtatapos na yung napakabilis na panahon, no? So, every Wednesday, tuloy-tuloy pa rin naman. So, i-click natin. Book of Joshua, tuloy-tuloy pa rin po ang study natin. And then, ano pa? Ngayon po ay Gospel of Matthew, chapter 2, verse 1 to 18. Medyo malaki na si Jesus dito. Kasi tayo kasi nag-aaral tayo ng Book of Luke. Sa Book of Luke kasi doon pinanganak siya. Kaya dinaanan natin siya Parang 3 months ago lang yata. Ngayon, Mateo naman tayo.
Any announcement? Hmm? Next week po, tutuloy lang po yung Book of Luke. Ngayon lang po, nag-topical tayo dahil gunitain lang natin yung kapanganakan ni Jesus. Ano pa? Pakibasa po, mga kapatid, in front. Please turn off your cell phone. And then, mamaya nyo na i-on pag picture-picture na. Please refrain from talking each other. Ingatan po natin mag-ingay. Yung Bible po natin. Pero maganda kung may Bible talaga kayong dala. Pero kung wala, may Bible dyan. Love offering, love gift. Kung kayo kinakausap ni Lord, generous naman si Lord. Generous din tayo dapat kay Lord. So, andun yung box. Kinakausap kayo, sagutin nyo, ha? Ayun yan. Okay, follow the YouTube channel po sa akin po, Pastor Saldi Verdeflor. So, nasa 102 yata na yung video. Halo-halo na po yon. During pandemic pa yung iba doon. So, tungkol lahat sa paglilingkod sa Lord. So, salamat po. Any announcement? First timer si Miss Aliyah. Hindi yung ni Aliyah. Sister. Ano pangalan ni sister? Sister Lenny, welcome. Okay. Welcome din si brother, Lance. Basta, magsa ka lang. Happy birthday, Angelo, last hapon. Belated, palapakan natin. Wala siya. Hello, brother Angelo. Any announcement? Wala na? Sige po, let's greet one another. Okay, let's greet. Bro, pakicheck bro pala. Brother Don. Si bro, babalik. Pumutok na lang baka, walang parking. Amen. Bro, pakicheck bro ha. Ano? Ano ha? Oh. Naku, taas. Nak. Praise God. Praise the Lord po. Okay, sige. Kayo po yung mataas ang dugo? So praise the Lord. 200 ho? 200? May kakilala kong 200 na ICU eh. Bata pa sa inyo. Pero praise God. Praise the Lord. Amen, amen. Buhay pa at malakas pa. Praise the Lord. Sige po, Brother Lance. Saan? Diyan? Okay. Pwedeng gano'n na lang i-bike siguro. Okay, sige po. Good morning to all the viewers. Matthew chapter 2, beginning verse 1 hanggang 18 po tayo. And to all the viewers, join with us, mga kapatid. Ito yung handa natin pag kayo malayo. Pero kung malapit kayo, pwede kayo mag-walk-in dito. After this, merong konting fellowship. Christmas fellowship po ang tawag namin, hindi po Christmas party. So, okay. Pero sis, may masikip na masikip dyan? Okay, wait lang ho
Okay. Sige, thank you, brother. Meron, bro. Okay, open your Bible. Mateo 2. Dalawa lang po yung account ng kapanganakan. Actually, to Mateo, hindi na po kapanganakan. Malaki na po si Jesus dito eh. So, Book of Luke, ikapanganakan. And then Book of Matthew, yung medyo infant na po siya. O, toddler na ba tawag doon? 1 year old? Okay. So, thank you, Brother Christian. Okay. So, yearly, sineselebrate, no, ang Christmas. Ano po bang ibig sabihin ng Christmas? Teka lang, ha? Nag-bounce. Okay. So, ang title po natin ay The Infant Jesus. So, what is Christmas? Wow, parang sabi ng professor. Introduction lang, no? Hindi ko naman ito share na introduction to before. Pero nagpapalitan lang kami kasi pang 7 Christmas na po tayo. 7th year na tayo. So, nagpapalitan lang kami. Mateo kay Lucas. So, Christmas is Christmas. Yun po ang pinanggalingan, no? Introduction muna bago tayo mag-start. So, the name comes from the Old English Christes Maese. Ibig sabihin, referring to the Mass, Eucharist. Sa mga Katoliko, Eucharist. Kaya Christmas. Celebrating Christ, ito ay Roman Catholic method of celebration na ginagawa sa misa. So, the Catholic celebration of Christmas on December 25 began formally in Rome around 336 AD during Emperor Constantine's era. Though early Christians, bago pa si Constantine, mga around 2nd century, sineselebrate ang Christmas, walang date. Basta yearly sineselebrate ang Christmas, walang date. Kasi nga, walang nakalagay sa Bible kung kailan isinilang si Jesus. But, the church, yung Catholic, choose the December 25 coinciding with pagan winter solstice festivals like Sol Invictus. So, ibig sabihin, meron pong ang festival po sa Rome ay ginagawa December 17 to December 23. So, maraming mga tao naniniwala na maaring ganun din ang date ng kapanganakan ni Jesus. Now, in 9th century, Sol Invictus to Christianize this tradition, making it a major feast by the 9th century. Ibig sabihin, pinalit nila ito. Pagan po, ano ito? Pagan na celebration po. So, ngayon, mga kapatid, walang fixed na araw, pero ginawa na ng December 25. So, inobserve nila ang date of pagan festival, ang solstice festivals. Ito ay pagsamba sa Roma ng pagsamba kay Saturnalia. Kilala si Saturnalia? Saturn, the god of agriculture. Itong celebration ran for December 17 to December 23. So, ginawang 25 yung kapanganakan ni Jesus. But early Christian writers like Sextus Julius Africanus kinalculate niya, kinompute niya, were calculating Jesus' birth date as December 25th as early as 221 AD. Ibig sabihin, bago pa si Constantine, during 221 AD, itong si Sextus Julius Africanus ay nag-celebrate na, tinansya yung celebration ng Christmas sa December 25th. Based on a belief that his conception, pinagli daw si Jesus, occurred on the same date as his death, March 25, 9 months prior. Ibig sabihin, si Kristo raw, si Mary, nung dinalaw ni Gabriel, March 25. So, pag binilang mo yung March 25, after 9 months, ipinanganak si Jesus, magiging December 25.
Pero calculation niya lang yan. But the most important, sineselebrate natin. Now, question. Mga pagan po ito. Mga pagano, Roman, mga yan, pagano po yan. Kahit tayo, pagano rin tingin. Mga hentil. Pero ang tanong, ang mga Israelita ba ay nagse-celebrate ng birthday? Actually, in ancient time, hindi po. Hindi po sila nagse-celebrate ng birthday. Sa Bible, may dalawang record ng birthday. Una, sa Old Testament, si Paraon. Genesis 40, verse 20 to 23. Kung nagbabasa kayo ng Bible, si Paraon ay birthday niya, pinalaya niya yung nakakulong, nakasama si Joseph, pero si Joseph na iwan. Pinalaya niya yung baker niya, at saka yung tagadala ng wine. Pero yung baker niya, pinapatay niya nung birthday niya, si Paraon. Siya ay hari ng Egypt. And then, in Matthew 14, verse 6 to 12, birthday naman ni Herod Antipas, yung anak ni Herod the Great. Mamaya, mababagit natin si Herod the Great. Birthday din niya in Matthew 14, verse 6 to 12. Ano nangyari? Nagkaroon din ng bloodshed. Pinapatay naman, pinapugutan si John the Baptist. Kaya dalawang record ng Bible na merong birthday, pero hindi po sila Hudyo. Si Paraon ay hindi Hudyo. At si Herod the Antipas ay hindi rin naman Israelita. Siya po ay Edomites. Kaya nagsiselebrate ng birthday sa Bible ay mga hindi Israelita. Anong batayan ng mga Israelita? In Psalms 90 verse 12, ito po yung batayan nila, NIV, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa mga Israelita, ang batayan nila, every day is a parang birthday. Binibilang mo yung araw mo na lumilipas, pero dapat nag-gain ng wisdom. Ngayon, ang tanong, ang mga Hudyo ba nag-celebrate ng birthday? Yes, sa panahon ngayon, but na-influensya na rin sila ng mga pagano, pero they are focusing on spiritual renewal pag birthday nila. They reading Torah, yung Genesis to Deuteronomy. At gumagawa sila ng acts of kindness. Kung tawagin ay tzedakah, namimigay sila, giving. And reciting, blessing, viewing them as opportunities for growth. So, nagninilay-nilay sila tuwing birthday nila na tinitignan nila, lumago ba ako sa spiritual? So, every birthday, ganun ang tinitignan nila. Tayo, pag may birthday, ano kayo ihanda ko? Ano kayo bibiling ko? Sino kayo magbibigay sa akin? So, iba ang birthday, no? Pagtingin nila. Very spiritual, renewal. But anyway, si Jesus, sabi ko nga, hindi naman mga Hudyo, Israelita ang nag-declare ng birthday nito, puro pagan. Pero, dahil tayo ay namana natin din ito kung paano sineselebrate ang birthday, syempre, celebrate na natin. Makiuso na tayo. Amen? Hindi naman masama ito dahil una-una, nakakagalak naman pag-usapan ang kapanganakan ni Jesus. Why? Because dito naisulat ang kapanganakan ni Jesus. So beginning verse 1, chapter 2, let's pray muna. Panginoon, maraming salamat. Dalangin namin, Lord, na magpagpala po kami ng iyong salita at matuto kami sa iyong mga sasabihin at mga prinsipyo. Gabayan po ninyo kami ng banal na Espiritu, Panginoon, at matuto kami sa iyo. Kami po ay nagpapakumbabang, lumalapit, nagmimikluhod. Ihanda niyo po nawa ang aming kaisipan at puso, Lord, sa lahat ng mga aming madidinig. At pumasok po ito sa kalaliman ng aming puso at maitanim at lumago, Panginoon, ang mga salita mo ito. Maraming salamat, Ama. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay. Verse 1. Mateo 2, verse 1. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem na Judea sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Okay.
So dito mga kapatid, nang ipanganak daw si Jesus sa Bethlehem, Bethlehem is house of bread. Sakop ng Judea ang Bethlehem. At sa panahon daw ni Herodes. May mga pantas. Ang pantas po ay mago kung tawagin o kaya wise men. Ano ba ang role ng mga pantas? In Old Testament hanggang sa New Testament, ang mga pantas po ay wise men, sila po ay mga advisor ng mga kings or pharaoh tulad ng sa Egypt. Wala naman ito sa Israelita. Sila rin ay nagsiserve as a royal advisor, astrologers, and interpreters of divine signs, like in the book of Daniel. So, nagpatawag si King Nebuchadnezzar ba yun? So, si Daniel po, isa sa mga pinagkamalang wise men. Pero, denied niya pa yung wise men. Na-interpret niya yung dreams. And to Pharaoh in Egypt, ang mga pantas ay nag-guide sila and the ruler on important matters interpreting heavenly events tulad ng star. Okay. So, dumating yung mga lalaking ito sa Jerusalem. So, hindi binanggit kung ilan ha. So, very popular po yung tatlong hari eh. May tatlong hari na sila. Hindi po hari mga kapatid. Pantas. Verse 2. Na nagtatanong, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. At naparito kami upang siya'y sambahin. Ang silangan eastern part. Di po ba? So nagtanong po yung mga pantas. Baka peking pantas to. Bakit nagtatanong? Alam ko ba nakakaalam? Hindi, biro lang ha. Hindi, anyway. To make it sure, no? Sa mga pantas, in Persian and Babylonian, for example, Babylonian nation, advisor ng hari, normal sa kanila na hari din yung tinatanong. Kasi advisor naman sila ng hari, kaya pwede silang makapagtanong. Actually, ang tinatanong nila rito ay si Haring Herodes, mamaya pa naman verse 2 yun. Ngayon, mga kapatid, hindi kilala ng pantas kung ano pangalan. Basta alam lang nila ang orientation ng stars ay nasa eastern part. Alam nila hari ng Hudyo at ipinanganak sa kung saan naroon yung sinusundan nilang sinusundan nilang stars. Ngayon, ang sabi dito, naparito kami upang siya'y sambahin. So sabi niya, parito kami upang siya'y sambahin. Mga kapatid, hindi po normal po sa mga hari ang sinasamba ng mga panahon noon. Kung tawagin lang ay honorable or respectable person, but not to worship. Pero, may divine revelation po ang mga ito galing sa Panginoon, ang mga pantas, from the Lord. Because Jesus is divine man na dapat sambahin. Bagamat hindi nila kilala ang pangalan at ang purpose ni Jesus, pero sila ay pupunta kay Jesus para sambahin. Alam niyo po mga kapatid, kapag kayo pupunta sa church, ang ginagawa po ninyo ay sumasamba kayo. Yung worship songs, yan yung mga pambungad na ginagawa natin. We are worshiping the Lord. Pagsamba po yun sa Diyos. Amen? Pangalawa, uupo tayo tulad ni Maria na nakikinig sa salita ng Panginoon. Word of God, hindi po ako Ako'y tagapagsalita rin. So, ito po mga kapatid, kaya pumupunta kayo sa church to worship the Lord. Pero kagandahan, alam niyo yung church nyo. Amen? Yung mga pantas nagtatanong eh. Anyway, sige po. Tuloy ko lang. Verse 3. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Itong Haring Herodes, King Herod, siya po yung pinakaama ng mga Herod. Marami pang Herod na lalabas sa Bible, siya po yung pinakaama.
May Herod the Philippa, may Herod Agrippa tayo, kung di ako nagkakamali. But anyway, siya po yung pinakaama. So nabahala po si Herod. Herodes. Who is Herod? Sino ba si Herod? The Great. Sino po ba siya? He was appointed king of Judea by the Roman Senate in 40 BCE. Actually, before Christ to, binago lang nila, ginawa BCE. Tinanggal na yung Christ. Common era na lang ginamit nila before common era. But 40 years, bago isilang si Jesus. Ang tatay niya, King Herod, is after his father, Antipater. Ang tatay niya ay si Antipater. Antipater paved the way and he solidified his rule by overthrowing the Hasmonean ruler, si Antigonus. Siya po ay Israelita, si Antigonus. Ang Hasmonean ruler, ibig sabihin, kasi sila rin yung Maccabees, kung tawagin Maccabees. Ang Maccabees po ay naghari around 140 BC hanggang dumating ang Roma. 63 AD dumating ang Roma eh. Tapos naagaw yung kapangyarihan, yung trono. Ito, 40 BCE nung naging king si King Herod. Si yung tatay ni Herod, si Antipater, malaki po ang role niya. Siya po ay nakikipaglaban sa mga Hasmonean. Pag sinabing Hasmonean rule, nag-combine po yung hari at pari. Pag sinabing Hasmonean rule, pero sila po ay Maccabees. Sila po ay mga Israelita. Inagaw ng mga Israelita yung kapangyarihan nung panahon ng 140 BC sa mga ruler din ng mga Grego. So, alam niyo naman ng Israel, ang daming labanan na karanasan ng Israel. Agawan, inaagaw yung trono. Marami, hanggang ngayon nga, di ba? Laging labanan. Pag binasa niyo yung Bible, hindi ko pa nag-search kung ilang beses nagkaroon ng labanan talaga ang Israel. Marami po talaga. Kung di ako nagkakamali, sila sa history, pinakamarami gera. Anyway, tuloy ko lang. So ngayon, nung nanalo sa tulong ng Roma, nanalo po si Antipater. Siya ay official. And then yung anak niya ay ginawa niyang hari, si Herod the Great. So, nang dumating ang Roma, sinakop yung malaking at ang participation ng Roma ang nagpanalo para maagaw yung pamamahala sa Hasmonean dynasty. So, 37 years pa lang siya naghahari, si King Herod, nang dumating yung balita. Ano yung balita? Narinig ni Herod ito, ni Herodes, siya ay nabahala. Pati ang buong Jerusalem, pati ang mga mamamayan ng Jerusalem na bahala. Bakit po? May tatlo lang po akong dahilan na pwede kong isipin na pwedeng mangyari. No? Una, dapat ang hari, for example, si Herod, ang magiging hari, ipanganganak, dapat anak niya. Siguro nagtataka siya, bakit sino yung hari ng Hudyo na pinanganak na wala naman akong anak na sanggol, maaring ganon. So, dapat hari, anak niya, susunod. Ikalawa, nababahala siya dahil ang mga pantas ay royal advisor, tagapayo ng hari, so hindi ito nagsisinungaling. Pangatlo, ito po, ang pinakamalapit. Si Herod po kasi ay Edomite. Ang Edom po ay galing kay Iso. Si Iso po ay kambal ni Jacob. Anak po sila ni Isaac. So, si Herod the Great, Herod the King, ay hindi Israelita. Ang tatay niya, na si Iso o kaya si Edom, ay kakambal po ng Israel. Kambal po. In Book of Genesis, mababasa. So, ang tanong lang dito, bakit siya nag-alala? Hindi kasi siya Hudyo. Dahil ang prophecy po, darating ang isang Hudyo, according sa prophecy, sa 1 Samuel o 2 Samuel chapter 7, na manggagaling sa lahi ni David. Yung Bethlehem,
At yung Jerusalem mismo, ang nakatira doon, puro Hudyo. Ang pag sinabing Hudyo, galing kay Juda. So, dapat ang maghahari ay Hudyo. Ay siyang naging hari. Hindi naman siya Hudyo. Ngayon, na-insecure po siya dahil alam niya na he was a puppet king appointed by Rome and not a true Jewish heir o tagapagmana. Kaya iniisip siguro ni Herod, naku, papalitan na ako. Ito na siguro yung propesiya na dumarating. Ipinanganak na. Kaya nabahala po sila. Pati ang buong bayan nabahala. Bakit po? Alam niyo po, tuwing mayroong sisilang na mga hari, tuwing may sisilang na parang aagawin ng trono, nagkakagera. Madadami ang taong bayan. Kaya tapat yung taong bayan, parang, ano naman to? Labanan na naman to. But anyway, tuloy ko lang, verse 4. Nang matipon niyang lahat, ang mga punong pari at ang mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. So si King Herod, wala siya idea. Pero alam niya, Kristo, binanggit niya kung saan isisilang ang Kristo. Dahil ang Kristo po ay napropesiya po sa Book of Daniel. And then, ang propesiya tungkol kay Kristo nga na isisilang ay manggagaling sa lahi ni David. Kaya alam niya. So ngayon, para maklear kung sino pa yon, kailan ba yon, nagtanong siya sa mas nakakaalam, yung punong pari at mga eskriba. So sila yung mga nakakaalam ng pagdating ni Kristo. Pero bukod sa kanila, by the way, ang pari po, nire-represent po siya sa temple. Ang eskriba po, sila po yung translator, tagasulat ng Biblia noong unang panahon. Kaya nga scriber, minsan tayo bro, sa architecture scribers, di ba? May ganon. Kasi eskriba, galing sa scribes, yung salita na yon. Tagasulat po sila ng Biblia. So ngayon, dahil alam nila, so ang tanong, saan nila kukunin ang sagot? Verse 5, sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. So tama naman po yung lapit ni Herodes sa mga pari at sa eskriba. Dahil sila yung eskriba, taga-interpret nga ng Biblia noong panahon noon, alam nila yung propesiya. Kaya alam niya na galing to kay David. And then, nung tinanong nga nila, and then verse 6, galing daw sa sinulat ng propeta. Siyempre, kukuha sila kung saan propeta sinulat, kung sino. Verse 6, sabi dito, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, kaya nga Jewish, galing sa Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, in Bethlehem daw, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Nirequote po yan ng mga eskriba sa aklat ng Mikas o Micah chapter 5 verse 2. Yan po yung propesiya. Andito po yan. Nakasulat po dito yan. So ngayon, nagmamatch po yung pagtanong ng mga pastol, ng mga pantas, at nagmamatch din po yung yung sinasabi ng mga pari at eskriba na Bethlehem. Kasi nagtanong siya, sakop ni Herodes po ito eh. Itong Bethlehem, itong Judah, sakop niya po ito eh. Actually, buong Israel. Kaya mga kapatid, kung meron kayong gustong matagpuan na makilala si Jesus, wala kayong pwedeng puntahan, kundi ito lang. Biblia. Amen? Narito lang ang kwento ni Kristo. Narito lang ang kwento ng tungkol sa Panginoon. Basahin po natin. Hindi yung kwento ng kapitbahay. May kasamang chismis yun. Kwento ni pare, no? Verse 7. Pagkatapos, sabi dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. So ngayon, alam niya
na may pinanganak, pero para malaman niya yung panahon, tinanong niya ni Herodes, pero lihim. Sikreto lang tayo, kailan dumating? Kailan lumitaw ang bituin? So, hindi na dinetails po kung ano yung sinabi. Pero maaari, lihim din niyang tinanong yon at hindi niya pinaalam sa pari. Maaaring hindi niya pinaalam. Pero ang kasama nga pari, kasama ang mga eskriba na nababahala. Kasi sabi dito sa verse 3, nabahala pati ang buong Jerusalem. So kasama sila sa nabahala. Nag-aalala. Nag-iisip na baka may mangyayari na namang magulo. Sa verse 8, kanyang pinapunta sila sa Bethlehem. So sinabi kung saan lugar. Sabi ni Herod. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, kumayo kayo at hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. So hindi na sinagot dito, hindi na nakalagay dito. Sa verse 7, kung nasagot ba, kung kailan lumitaw yung bituin, hindi na nasabi. Basta bigla na lang, verse 8, sinabi na, sige, pumunta ka sa Bethlehem. Humayo kayo, hanapin ninyo ang ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Mamaya, makikita natin kung talagang totoo ba yung pagsamba ni Herod. Maraming taong gusto sumamba. Alam niyo po yung anak ni Herod, si Herod Antipas, yun yung kaidaran ni Jesus, yung anak nito. Pinag-usapan natin si Herod. Si Herod, itong tatay, at si Herod na anak, kung titingnan natin, dito pagsilang ni Jesus, nagkaroon sila ng conversation, nagkaroon ng tinatawag na story. Tapos, ang next story, mga kapatid, yung anak na nung tawag ito na nahuli si Jesus, alam natin yon. Tapos dinala kay Pilato, sabi ni Pilato, taga Galilea pala siya Dali niyo siya kay Herod Antipas. So si Herod Antipas, first time niyang na-meet si Jesus, na hindi na-meet ng tatay. So ibig sabihin, yung kwento nila tungkol kay Jesus between birth and death. Sabi ni Herod, ng tatlong anak, ang tagal ko nang gustong makita ka dahil gusto ko makarinig sa'yo ng mga himala. Hinihintay niya maghimala si Jesus na nakagapos. Hindi naghihimala si Jesus. Ayaw niya magpakita ng himala kay Herod Antipas. So sabi ni Herod, ibalik niyo na yan kay Pontius Pilate. But anyway, tuloy ko lang. So dito, makita natin na even Herod Antipas and Herod the Great, iisa ang ugali. They are all a fake worshiper. Yung tatay gustong sumamba, yung anak gustong makita si Jesus, hindi naman nag-e-effort. Dinala sa kanya si Jesus, nakatanikala na. So lahat ay puro forma. Maraming taong ganito, mga kapatid, no? Gusto ko sumamba kay Lord, gusto ko maglingkod, pero wala naman sa gawa. But anyway, tuloy lang natin. Verse 9. Pagkatapos nilang makinig, sa hari ay lumakad na sila. At naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan at nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. So dito, mga kapatid, ang guidance ng pantas is Herod, pero si Herod di naman siya ang final na nagsabi, but the priest and the wise men, the prophecy, the Bible, and the stars. So mamaya may prinsipyo tayo dito sa tatlo na to. So verse 9, sabi dito, no? Pagkatapos nila makinig kay Herod, ng hari, so naniniwala sila dahil hindi naman sila magsisinungaling sa isa't isa dahil
Very close po ito. Kahit nasabihin natin hindi ito, si Herod ay hindi ito, hindi niya pantas ito. Pero maaari may pantas po siya. Pero ang kanyang kinausap ay hindi pantas, pari at eskriba. Kasi it speaks about Christ. Ganun pa man, nirerespeto ng ni Herod ang mga pantas bilang sila ay parehong may mga matataas ang position sa royalty temple. Okay? Isa tayo, verse 9. Okay. So, alam ng mga pantas na dapat alam din ni Herod. Alam ng mga pantas na dapat alam ni Herod yung hari na isisilang dahil hari siya. So, dito, tingin ko lang, baka nagduda itong mga pantas. Ba't hindi alam ni Herod na may sisilang na hari, hari siya? So, kaduda-duda. So, maaring pinagdudahan po si Herod ng mga pantas dito. But wala naman nabanggit, no? But verse 10, tuloy ko lang po. Labis silang nagalak na makita nila ang bituin. So, very close po. Nakita nila yung bituin. So, yung bituin po, sinundan nila, nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kiraroroonan ng sanggol. And then, verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Okay, sinong bituin na to? Siya si Jesus. So, ito yung ito yung tinatawag nating nire-represent ni Jesus, siya ay bituin. Referring to Jesus. Ito ay propesiya din, mga kapatid. According sa Bilang chapter 24 verse 7, ito ay propesiya mula sa aklat ng Bilang. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Sabi ni Balaam. Aking pagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel. At dudurugin ang noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. So yan ay propesiya pa lang. At propesiya para ituro si Jesus. Verse 11, pagpasok nila, yan na kayo? Pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyan at mira. So dito mga kapatid, wala na sa sabsaban si Jesus. Nasaan na? Bahay na. Kasi malaki na po siya. Sa Book of Luke, chapter 2 yata rin yun, na doon binabanggit na isinilang siya sa sabsaban. Kasi doon talaga, eksakto, inabutan si Maria sa Bethlehem. Doon talaga yung eksaktong kapanganakan. Ngayon, dito, nakalipat na siya sa bahay. Hindi binanggit kung kaninang bahay. Pero, maaaring malaki-laki na. Kasi mamaya, ipapapatay ni Herodes yung mga bata. 2 years old and below. Kaya, tinansya niya, kasi alam niya ang bilang, dahil nagtanong siya sa pantas, kailan lumabas yung bituin. So, tinatansya rin ni Herod yung taon. Kaya alam niya yung date, alam niya yung posibleng edad ng bata na si Jesus. But anyway, naniniwala ko na ito, si Jesus ay more than 1 year old na dito. Toddler ba yon o infant? Infant pa ba yon? O pareho lang? Okay. Mali yung title ko, infant eh. Dapat toddler. So, ano ginawa ng mga, nakita yung sanggol, no? Ano ginawa? Nakita yung si Maria, nagpatira pa po yung mga pantas, wise men, mga mago. So, yung pagtitira pa, mga kapatid, during those times, nakaluhod na halos halik na yung sahig, lupa. At sumamba sa kanya. So, nagpatira pa at sumamba sa kanya. Kay Jesus.
At nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay naghandog sila sa kanya ng mga kaloob na ginto. Ano ibig sabihin ng ginto? Gold symbolizes royalty of Christ as king. Tulad ni King Solomon, ang daming gintong nakuha ni King Solomon. Ang daming mga haring pumunta sa kanya para dalawin siya dahil nga humahanga sa karunungan. May mga dalang ginto. Kaya yumaman si Solomon. Anong simbolo ng kamangyan? Frankincense, fragrance, temple incense. Ito ay pabango sa templo. Represents His divinity ni Jesus, yung kanyang pagiging banal. Myrrh, anong myrrh? Myrrh. Ointment of death, a burial spice, foreshadows His humanity, sufferings, and death, and embalming. Yung ginto, convert nila naman to ng pera dahil mamaya magta-travel sila papuntang Egypt, tataka sila, magagamit nila yung pera yung sa ginto. Verse 12, palibasay, binalaan sa pamamagitan ng panaginip yung mga pantas na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. So, nanaginip po sila. Sa pamagitan ng panaginip ay sinabi doon na huwag na kayong bumalik kay Herodes. Yung hari na yon, yung hari ng Israel. Huwag na kayong bumalik kay Herodes dahil fake yung pagsamba. Verse 13, hanggang 18 lang po tayo. Nang makalis na sila, yung mga pantas, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip. Nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Andiyan pa ba kayo? Hindi ba mabilis? Okay lang? Okay lang, no? So, alam ng Panginoon, alam ng anghel ang puso ni Herodes na hindi ito totoong sasamba kay Jesus dahil may insecurity si Herodes. Alam niya na darating ang panahon, yung propesiya na mawawala siya sa posisyon. Ganun naman talaga, sa politika, no? Yung threat na papatayin yung bata. Actually, parang merong may isang story talaga, true to life story. Hindi ko matanda kung si Herod o si pinapatay yung anak, si Constantine yata, Tinople. Hindi, born again na to. Naging Christian na raw yun. Tapos, sino ba to? Yung yung very cruel king, panahon nila Pablo, Emperor, bro, kilala mo? Bro Don, Emperor, yung panahon ni, Nero, yes. Actually, hindi ako sure, pero ang alam ko, parang pinapatay yung anak o asawa, anyway. Ganun pa man, mga kapatid, dahil may mga threat. So, may mga napapansin kayo mga ganon, may mga hadlang sa kanyang pagiging political, dynasty, okay, political ambition, pinapapatay. Katakot, no? Ngayon, saan sila pumunta? Si Jesus at saka yung mga magulang? Egypt. Ang Egypt po is always a place of refuge ng mga Israelita. Many times written in Old Testament. Takbuhan ito ng mga Israelita nung panahon ng taggutom, panahon ni Abraham at saka ni Isaac. Si Isaac hindi, pinigilan si Isaac ni Lord. Panahon ni Jacob, si Abraham nagstay dito, si Jacob naman nanirahan na rito hanggang dito na siya namatay at inilibing na lang sa Kanaan. So kaya naging alipin ng mga Israelita sa Egypt.
Even dun sa time na 600 years before Christ, bago ipaalipin ang mga Israelita, ipabihag sa Babylonia, ang ibang mga tao ay lumilipat, pumupunta sa Egypt. Nagiging ano ang Egypt? Nagiging city or nation of refuge nila. Tumatakbo sila rito para umiwas sa kaguluhan, sa taggutom, o sa anumang bagay na hindi nila magugustuhan. Verse 15. Pero kay Jesus na ulit, in New Testament, na ulit, dahil dito, wala nang jurisdiction si Herod sa Egypt. Hindi niya na kayang habulin si Jesus doon. So, punta siya ng Egypt. No? Parang si Saldi ko lang, no? Yari ka, takbo na. Verse 15. Verse 14. Verse 14. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. So si Joseph bilang tatay, so siya yung sa kanya nagpapanaginip. Even doon sa Matthew chapter 1, iiwanan niya na si Mary dahil nagbuntis, wala naman silang relasyon pa. Nagsisimula pa lang sila sa birib, tawag ito, birib tuloy, yung parang ikakasal pa lang, wala silang connection pa, wala pa silang sexual intercourse. Nanaginip siya, kinausap siya ng anghel. Ngayon, kinausap ulit siya ng anghel sa isang panaginip para bigyan ng direksyon at proteksyonan si Jesus. Kasi alam na ni Joseph who is Jesus. Kasi nanaginip na si Joseph na ipinakilala na siya yung Emmanuel na according sa prophecy sa Matthew chapter 1 verse 23. Kaya naliwanagan si Joseph. Kaya si Joseph ang magiging security ni Jesus hanggang sa paglaki. Okay, so verse 15, nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. So dito, mga kapatid, ilang prophecy na binanggit dito. Una, sa verse 6, prophecy tungkol kay Jesus na ipanganganak galing Bethlehem o parang sa Bethlehem ipanganganak. Second prophecy dito sa verse 15 na tinawag ko ang aking anak. Galing naman ito sa Hosea chapter 11 verse 1. So, kinukwento po sa akin ito ni Mateo para paniwalaan natin na si Jesus ay hindi singaw. Yung bang singaw lamang na biglang lalabas. Hindi po. More than 300 prophecy pointing to Christ Jesus sa kanyang kapanganakan. Kaya hindi natin pwedeng ibaliwalain yun dahil yun ay mga divine revelation ng Lord sa mga propeta para pagdating ng panahon na isisilang si Jesus, hindi nila ito tatanggihan at paniniwalaan na lang nila. Verse 16. Nang malaman ni Herodes na siya ay dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa ayon sa panahon ng kanyang tiniyak mula sa mga pantas. So, nag-compute po siya. Tinatansya niya na mga 2 years old below to. Mahahagip niya yan, si Jesus. Niloko siya ng mga pantas. Dapat pantas ang bawian niya, no? Yung mga bata, kawawa naman yung mga bata sa Bethlehem. Wala na si Jesus dito. So, kawawa yung mga bata na madadamay. So, naalala ko, pag sa Catholic, meron silang tinatawag na Niños Innocentes, no? Ito yung verse na yun. No, meron ginagawa doon. Parang bluff. Parang ba-bluff. Anyway, hindi bluff, parang magbibiro. Anyway. Mga kapatid, bakit? Bakit niya pinapatay ang mga bata 2 years old, pababa?
Una, para mahagip nila si Jesus. Maipapatay nila at mapatay din si Jesus, madamay. At ang dahilan ng pagpatay niya kay Kristo ay para pigilan niya ang propesiya na ang hari na ipanganganak ay galing kay David. Nakalagay sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 15. At ibinalita yan ng anghel kay Maria. Tingnan natin, Lucas 1 verse 32. Sabi ni Gabriel kay Mary, siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Yung siya, si Jesus po yun. Kaya pwedeng naikwento na po ito. At ganito na lang ang confirmation ng dumating ang mga pantas para i-prove na dumating na si Jesus. Dahil siya yung galing sa propesiya ni Prophet Samuel, chapter 7, verse 12 to 15, at kinukonfirm naman ng anghel kay Maria. Actually, binanggit din niya nung anghel kay Joseph sa Mateo 1. Sabi sa Mateo 1 verse 20, ngunit, ito lang sa kabilang page lang, ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya ng panaginip at sasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Mary sa iyong asawa sapagkat pinagili niya ay mula sa Espiritu Santo. Okay? Ayun lang pala yung David, si Jose. So, tapos sa verse 23, narito, magdadalang taong isang birhen at manganganak na isang lalaki at ang pangalang tatawag nila sa kanya, Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, ibig sabihin, yung prophecy, binanggit din doon. So, how many prophecy to sa book of Matthew? Bago pa lang si Kristo sila, marami. So, ngayon, ito yung dahilan na pinipigilan ni Herodes na maghari yung Hudyo. Yung propesiya ay pipigilan niyang mangyari. Kaya ba natin pigilan yan? Sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, ginawa ni Herodes yun, patay ng mga bata, para pigilan lang na huwag matuloy, na maghari. Kung tutusin, hindi naman talaga literal na naging hari talaga si Jesus. Kaya nga nung namatay siya at muling nabuhay, sabi ng mga alagad sa Acts chapter 1 verse 6-7, Panginoon, ngayon mo na ba panumbalikin yung Israel? Sabi, hindi. Akala nung muling nabuhay si Jesus, uupo na siya bilang hari. Ibabalik na Israel sa totoong hari. Kasi alam nila si Jesus na yung hari, pero akala nila hari talaga na magiging hari. Parang katulad ng Paraon, tsaka ni Herodes. Umakyat na si Jesus sa langit eh. So yung hari, nakala nila magiging hari, ay yung physical na totoong magiging hari, which is hindi po. Alam niyo po, ang paghahari ni Jesus dito sa lupa, yung pagbaba niya dito sa lupa, at yung ordination ni King David sa 1 Samuel chapter 16, inordain si David ni Prophet Samuel na inanoint ng oil. Kaya nga tawag kay Kristo is Christ, ibig sabihin anointing one, the anointed one, ibig sabihin inanoint ng oil, inordain bilang hari. Alam niyo po, ang pagiging hari ni Jesus, simula nung pagsilang niya, hari na siya. Tulad yan nung paghahari ni David, na inordain siya ni Prophet Samuel bilang hari, pero hindi pa siya nagre-reign. Nakuha niyo po? Parang yung mga politiko pag nanalo, panalo ka na. Presidente ka na, mayor ka pa, pero di ka pa uupo. Nakuha niyo po? So dito, pagbaba ni Jesus, He is ordained king. King. Pero, inordain siya ng Diyos. Pero hindi pa siya magre-reign. Para si David, inordain siya ni Prophet Samuel, pero sa 1 Samuel chapter 16, kailan lang siya naging hari? Sa 2 Samuel na po, si Haring David, nung naging hari siya ng Israel. 2 Samuel chapter 4 po yata, kung di ako nagkakamali. So mahabang panahon pa
So more or less 15 years. 15 years pa bago, more or less, naging hari. O, chapter 5 pala, 2 Samuel chapter 5, naging hari si David ng Israel at Judah. So the same thing din kay Jesus, pagbaba niya sa lupa, He is ordained king, but is not yet reigning. Hindi pa naghahari. In Revelation chapter 19, nakalagay naman doon, sa study natin sa Revelation, doon siya maghahari. Pero spiritually speaking, naghahari po siya. Naghahari po siya sa spiritual na kaparaanan. Kapag ikaw ay punuspos ng Panginoon, inordain ka rin ng Panginoon bilang followers at bilang, tawag dito, bilang alagad, inordain, Inanoint ka ni Lord, pinuspos ka ng banal na espiritu, susunod ka sa Kanya, magiging hari mo siya, ang Panginoon. Magiging hari mo siya, susundin mo yung mga salita niya. Susunod ka, susunod tayo sa kanyang salita. Kaya spiritually speaking, naghahari talaga si Jesus. Sabi nga ni Pontius Pilate, hari ka daw ba? Sabi ni Jesus, ang aking paghahari ay wala rito. Kung narito lang ang aking paghahari, sana pupunta na aking mga sundalo upang ako ay ligtas. My king is not here, sabi ni Jesus. My kingdom is not here. So nakuha niyo po yung yung time, yung ordained king but not yet reigning as king. Okay, verse 18. Ay, ano ba? Tama. 17. Okay. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Verse 18. Isang tinig ang narinig sa Rama. Ito po yung another prophecy. Pananangis at malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Ibig sabihin, nung namatayan ng anak si Raquel, so parang, hindi ako sure kung namatayan ng anak si Raquel, no? Pero yung pagtangis, ibig sabihin, yung prophecy na parang sa Bethlehem, ang daming mga nanay na umiyak. Dahil pupunta na lang bigla yung nakakabayo, for example, o kaya mga sundalong Romano, kukunin ng anak mo para patayin. Doon sa Rama. Ibig sabihin, doon sa lugar na I think this is Bethlehem. Dahil nga gustong mahagip ni Herodes si Jesus at patayin. So, 3 prophecy na nakalagay po dito. Una, kay Micah chapter 5 verse 2, tungkol kay Jesus, ipanganganak sa Bethlehem. Ikalawa, mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Actually, dinagdagan pa nga natin, di ba? Tungkol sa prophecy sa aklat ng bilang, yung bituin, na sinasabi doon ni prophet, false prophet po yun, si Balaam, in Book of Numbers. So, ikalawa, Hosea 11 verse 1, tungkol naman sa pagpunta nila sa Egypt, pagtakas. Ikatlo, Jeremiah 31 verse 15. Nag-iyakan yung mga nanay ng mga sanggol na pinatay ng mga Romano. Sa lahat ng mga Herodes, itong pinaka-cruel, pinakamasamang tao to si Herodes na to. Alam niyo po, nung nilibing to, talagang ang daming binayaran para umiyak. Tapos ang balot nito, yung karwahe nito, tapos yung balot, nakabalot yung kulay berde na mantel para parang palabasin na mabatuwid na tao. Yung, di ba sa mga patay, di ba, may mga kortina, kulay, ang tawag doon, violet. Usually violet. Sa purple yung nakalagay doon sa kabaong ni Herodes. At ang daming umiiyak. Binayaran para umiyak. Napakasamang tao nito eh. Anyway, sige po. So, dito sa study natin, 3 prophecy, nabanggit ko na, yung pointing to Jesus and the event. So, the prophecy about the arrival of Christ, Jesus, is very important to all Jews. The law and the prophecy will help the Israelites to believe the deity of Jesus as Lord and Savior. Mateo 5 verse 17. Sabi dito ni Jesus, huwag ninyong isipin, pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako
hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Kaya kung ano man yung mga prophecy tungkol kay Jesus, tutuparin ni Jesus, parang paniwalaan siya na siya na nga yun. Siya na yun si Jesus. Siya na po yung Kristo. Actually po, mga kapatid, mahirap kasi paniwalaan si Jesus kasi ang thinking ng mga Israelita, yung king talaga. Yung tatalo sa Roma. Yung magiging hari talagang hari. In John chapter 6, nagpakain si Jesus ng 5,000 yata yon. Nung kumain yung mga tao at nabusog, nagpapahinga si Jesus. Yung mga tao lalapit sa kanya. Gusto siyang gawing hari. I-declare siyang hari. Pag nangyari yun, papatay si Jesus ng Roma. Palalabasin po na sila ay nagkukudita. Yan yung mga nangyayari. So we have 3 principles, no, mga kapatid. So tapos na po tayo. So nakita natin dito, no, 3 principles of life on how to find the pathway unto Jesus. Parang para rin tayo mga mago, mga wise men. Okay? So, paano natin matatagpuan si Jesus? Dito sa study natin, meron 3. Binanggit ko na kanina, di ba? May 3 bagay na ginawa yung pantas. Sino yung mga tumutugon para matagpuan ng pantas kung nasaan si Jesus? Bilang Kristiyano, mga kapatid, tayo rin po. Meron din po tayong dapat gabay para malaman natin kung paano matatagpuan si Jesus. Ano ang makakatulong sa atin? So, number 1, according sa study natin dito, we must ask the gifted leaders who know the Word of God. Okay. Verse 4. Una, nagtanong po actually, hindi lang verse 4 yan eh. Verse 4 and, okay, verse 4. Nagtanong po yung pantas kay Herod, hindi naman alam ni Herod. So, ang pinagtanong sa verse 4 ay yung mga pari at eskriba. Okay. So, sila yung nakakaalam kung sino at saan panganganak si Kristo. Tulad ni Herodes, hindi siya nagmarunong. Actually, okay din naman sa part ni Herodes. Hindi siya nagmarunong, kundi nagtanong siya sa mga high priest kung saan isisilang si Kristo. Saan po tayo magbabatay ngayon sa panahon natin? Saan tayo magbabatay ngayon sa panahon natin? Sino yung tatanungin natin? Ha? hindi ako. Hindi po. Ito po. Kailangan nandito. Nasa Bible. Ephesians 4, verse 10 to 13. Okay. So, syempre yung mga gifted person, ito po. Ang bumaba ay siya rin umakyat, so si Jesus, sa kaitaasan ng sangkalangitan, upang kanya mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga, ito po yun, apostol, ang iba'y propeta, gifted po yan, pinagkalooban. Ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor, okay? Ang iba'y guro, okay? Sa panahon ngayon, okay, saglit lang. Sa panahon ngayon, ito na lang yung ating makikita, evangelista, pastor, at guro. Okay. So, next verse. Para saan? Para saan? Pag nagtanong tayo dyan, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kayo po ba'y natututo dito? Kung hindi po, di okay lang. Wala akong magagawa eh. Pero si Lord, nasa Biblia po ating pinag-aaralan. Okay. Ngayon, binanggit ko nga kanina. Sabi ko kanina, 5 po yan, 5, di ba? Apostol, propeta, evangelista, pastor, tsaka guro. Yung apostol tsaka evangelista, kaya ko sinasabing parang hindi na sila existing ngayon. Bakit? Kasi po, ang mga aral ng mga apostol, yun din ang susundin natin. Gawa chapter 2 verse 42. Ano sabi dito?
na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Mga kapatid, sino ba yung mga apostol? Sila po yung may mga sulat dito. Si Mateo, sino pa? Si Mark, si John. Yung aklat ng gawa, mga manangangaral po, ibang lista po yun eh. Tawag dito, guro din. Si Lucas, guro tsaka evangelista rin po yun. Kasi kahit hindi siya nagsishare ng gospel, through writings, through books, nagsishare siya. Kasi nga, evangelista rin siya. Pero, sino po yung mga apostol dito? Sila Pablo, sila Pedro. Mga kapatid, andito po sila. Kahit wala na po apostol ngayon, pero yung sulat nila, yun yung pag-aaralan natin. Doon tayo magbabasa, doon tayo magtatanong. Amen? Nalulungkot lang ako, yung iba, may mga apostol pa ngayon. May kilala ako, apostol ang tawag, pati babae, apostol, asawa. Oh, apostol. Kaya lang, alam ko, maraming viewers na ayoko lang, pero siyempre, anyway, so ano pa? Ikalawang prinsipyo. So yung una, nagtanong yung pantas kay Herodes, dinala ni Herodes sa pare at sa mga eskriba, dinala sa scripture, di ba? Verse number 2, we must read and understand the prophecy of the scriptures, the pathway to Christ Jesus. Okay, verse 5 to 6, ito po yon. Saan dinala? Una-una, tinanong po yung mga priest tsaka scriba. Okay po yun. Sabi sa Bethlehem. Tapos, para mapatunayan kung saan, dapat may proof. Hindi lang yung nagtanong ka sa pastor, Pastor, ano ba yung ganito, ganyan? Ganito yan, ganito, ganyan. Kailangan may Biblia. Amen? Kailangan may batayan tayo sa Biblia para ma-prove yung mga sinasabi natin. So ngayon, yung sinasabi ng mga pari at eskriba, anong ginawa? Dinala po nila kay Prophet Micah, chapter 5, verse 2. Sabi rito, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judah, ibig sabihin, sinabi nila. Kaya, mga kapatid, ikalawa, ang scripture ay gabay din natin how to find Jesus. Amen? Para matagpuan ang Panginoong Yesus. 2 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Kami mismo ang nakarinig, sabi ni Pedro, ng tinig na ito na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak, sabi ni Pedro. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dapong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Si Jesus po yan. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya na nakasulat na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sabi ko kanina, more than 300 prophecy ang pinagbatayan po dito. Yung iba direct, yung iba indirect. Pero yung mga nakalagay sa Bible, it is enough na para talaga patunayan na pinanganak si Jesus. Dalawa po kasi ang pwede natin tignan, ang tingin nila kasi una-una, yung prophecy ni Daniel, na si Jesus ay darating sa alapaap. Yun ang unang lang tingin. Actually, ikalawa yun eh. Yun yung pagdating pa lang na after na ng resurrection ni Jesus yon. Pero hindi lang nakita dito na si Jesus ay ipanganganak. Kaya kailangan ipanganak si Jesus. So, yun ang propesiya. Okay? Okay na? Psalms 119:105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at ilawan sa landas ko. At liwanag sa landas ko. So, ang kasulatan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ay natin yan, gabay natin yan sa paglakad natin patungo sa Panginoon. Actually, New King James sana yan eh. Ano ba yung King James niya sa English?
Kalimutan ko na. Thy word is the lamp upon my feet and the light unto thy path, di ba? Okay. So, mga kapatid, una, balikan natin. Saan tayo magtatanong? Sa mga gifted na tao ang ginagamit ng Panginoon. Kaya na, apostol, prophet, pastor, guro. Ngayon, yung apostol, tsaka propesya, nandito na, mga kapatid. Amen? Amen. So, ngayon, pangalawa, yung Biblia ay ginamit ng pari tsaka eskriba para ma-prove kung saan manggagaling nanganganak si Jesus. So, binasa po yon natin. And then, sabi nga ni Pedro, ang salita ng Panginoon o ang propesya ay galing dapat sa Diyos, hindi sa tao. So, pangatlo, ano yung nag-guide sa mga pantas? Yung una, yung mga pari, eskriba. Pangalawa, yung aklat, yung kasulatan. Pangatlo, ano mag-guide sa mga pantas? Bituin. Bilang tayo, mga kapatid, ay sumusunod din sa Panginoon, naging guidance ng mga pantas yung bituin. So, pangatlo, bilang mananampalataya, so we must seek and follow the spiritual guidance of the starlight, which is Jesus. Verse 2 to 6. Which is Jesus. Mga kapatid, bukod sa mga apostol, bukod sa aklat ng Biblia, bukod sa Holy Spirit, siyempre si Jesus po ang nag-ano ng Holy Spirit. So, dapat tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon na sino bang liwanag na ito. Apocalypse 22 verse 16, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo ay magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Yung 7 churches po yan. Ako ang ugat at ng supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Mga kapatid, hindi pa tapos si Jesus kaya lagi niya pa nababanggit yung mga, ano pa to part pa rin ng evangelism to kahit revelation na yan, because marami pa ho mga Israelita na hindi naniniwala na si Jesus ay nanggaling sa supling ni David. Importante po ito, una-una, pag when it comes to sa salvation, kamatayan at muling pagkabuhay. Pero mga kapatid, pagdating naman sa redemption ng mga kaluluwa, importante na si Jesus ay ama ng Diyos. Amen? Hindi talaga siya anak ni David. There is no blood connection. So Jesus is bright star in the morning. Morning star. John 8:12. John 8:12. Muli nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pag sinabi sanlibutan, kung tingnan sa literal, di ba? Ilaw yan. Buwan man siya o bituin. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya follow natin. Susundan natin si Jesus. Kaya yung mga pantas, sumunod sila sa guidance ng starlight. And then Ephesians 5 verse 8 to 10, last verse, bago tayo mag-closing. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Next verse, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dati tayong kadiliman, dati tayong mga isinilang tayo, natuto tayong magsinungaling, maging masama. Masama talaga tayo, amen? Nasa kadiliman tayo. Pero dahil sa pananampalataya, tayo ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo, na tagatubos ng ating kaluluwa, naripat tayo sa liwanag. Kaya nga, dapat laging maliwanag tayo. Kung nasa liwanag ka na, huwag ka na pumunta sa dilim. Amen? Kung nasa mabuti na tayo, huwag na tayong mapunta sa masama. Kung nilagay na tayo ng Panginoon para maging matuwid, huwag na tayong pumunta sa mga baluktot na bagay. So mga kapatid, sa 3 bagay po yun, napakahalaga na malaman natin. How to find Jesus, the principle of life on how do we find the pathway unto Jesus, as the apostol, pastor, guro, yan,
And then, the Word of God. Andito po yung sinasabi ng mga apostol. Second, read the Bible, the Scripture. Andito po yung mga prophecy, andito yung Word of God. And then, pangatlo, yung stars. Nire-represent to ni Jesus yung bituin. Sumunod tayo sa Kanya, hindi tayo maliligaw. Kung dati tayong kadiliman, punta na tayo sa liwanag. Habang si Kristo ay kasama natin sa buhay, hindi ka magiging madilim. Amen. Ako lang yung mukhang madilim, kasi hindi pa ako maputi eh. Anyway, maraming salamat sa inyong pakikinig. Purihin ng Panginoon. Sige, worship team. Bro. Okay. Brother Don. Okay. Sige, closing na tayo. Worship team. So, okay Sige, okay. So, class, last song po tayo. Tayo po tayo. After nito, kayo uwi, meron tayong konting food fellowship. Game fellowship. Lahat fellowship.
Thank you, Lord. You are holy forever, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa lahat po ng iyong biyaya. Sa paggunita, Lord, ng iyong kapanganakan, bagamat sa aming study, kayo po ay medyo malaki na, Panginoon. Pero nakita namin yung encounter ng mga taong na-involved dito, Panginoon. At ipinalulutang ninyo yung prophecy para paniwalaan kayo during those times na kayo po ang Kristong lumabas, ipinanganak sa Bethlehem. Na kami naman sa panahon namin ngayon ay patuloy na nananampalataya na ang lahat ng mga nangyari ito ay isang talaga napakalaking biyaya sa amin na kami manampalataya sa iyo dahil kayo po ang kaligtasan, Lord. Kayo po, nasa inyo po ang buhay namin, Panginoon. Ang Ama ang lumikha sa amin at kayo po ang nag-alay ng iyong buhay para ang kasalanan na gawa ng aming mga ninuno ay mapatawad sa lahat ng mga magsisisi. Panginoon, salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang blessing, Lord, at kaligtasan na nangyari kay Mami Mitch, kay Sister Nita, na nag-200 po yung BP niya. Salamat, Panginoon, at hindi niyo po siya pinabayaang ma-stroke o anuman. At narito po siya, at nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, thank you, Lord, sa kaligtasan ng pinagkaloob mo kay Sister Nita. Ganun din po, Lord, kay Uncle Isidro din, dalangin namin ang kalakasan pa sa kanyang kondisyon sa oras na ito. Maging malakas po siya physically at nawa, Lord, ay sana nakakanood din siya ng mga mag-review sa Panginoon sa mga teachings po. At dalangin din po namin, Ama, iba naming concern pa sa Tita Luz, Lord, dito ko sa Santa Mesa. Dalangin namin ang complete healing, Lord, ang miracle way ninyo para sa pagpapagaling, Lord. As your mercy, Lord, para sa kanya. Ganon din po kay Achi, Panginoon, hawa kompleto yung kagalingan niya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Uncle din po ni Brother Choi na nahirapan po misa maglakad, may problema rin sa puso, Panginoon. Purihin at dakilain ka, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, ang extra fellowship, Lord, ang Christmas fellowship na gagawin po namin to celebrate, to give you glory and thanks sa ginawa mo sa amin, Lord, at sa mga panahon na kami ay narito sa mundong ito, nag-exist, na kami nananampalataya sa iyong mga gawa, salita, at mga marami pang mga panahon na gagawin niyo pang mga himalat kababalagan sa buhay namin. Ngayon pa lang, ipinagpapasalamat namin. Ang buhay na ito, galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ingatan niyo rin po yung mga kapatid namin na parating pa. At nawa, Lord, maging mapagpala po nawa ninyo kami. At gusto naming i-honor kayo, i-dedicate namin ang aming pagiging fellowship namin sa Christmas fellowship na ito. I-dedicate namin ito sa iyo, Panginoon. Para sa iyong glory, para sa kapurihan, sa iyong honor, para madakila ka. Maraming salamat, Ama. Itinataas po namin ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen, amen. Upo muna tayo, upo muna. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siawin ng magagandang himig dahil sa pag-ibig ng si Kristong isilang may tatlong hari na silala at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging alam. Bagong buhay at ang ligaya ang ating bayan. Tayo
lang mga kapatid. Pwede natin ano, i-ano din natin. Para may isipin dito. Ay, no, sis. Iiwan ako ng iiwan ako ng Oh, dito, bro. Iniwan ka, bro? Hindi niya, baka hindi alam yung kanta. Oh, teka lang. Ay, mapalit ko lang ito. Okay. Sige, salamat. Oh. Hindi makamove on.